ang masakit pa sa amin, bakit sa dinami-daming pinatay, sapat naman ang ebidensya, bakit nakaabot ng 16 years na wala kaming hustisya? Napakasakit talaga sa amin, dagdag yun sa sakit naming naramdaman. Yung batas natin na parang bigian na lang nila. Ano pa bang ebidensya ang kailangan para matapos itong kaso na to at mabigyan kami talaga ng tamang hustisya? Sila naman talaga yung may gawa. Bakit nakaabot ng 16 years? Makapatay ka lang kanin ng aso, ikulong ka. Tao pa na 58 ang pinatay na walang kalaban-laban. Nakaabot ng 16 years. Kasi ang tagal, 16 years. Tapos mababalitaan mo yung mga kasama mo, pumapanaw, matatanda na. Tapos sabi nga, ang hirap lang sa pakiramdam na umabot ka pa ng 16 years. At salamat sa mga attorney na laging nandyan, hindi kami pinabayaan. Na minsan iniisip namin ba, kasi sa akin minsan naisip ko, parang ang tahimik na ng kaso, parang nakalimutan na, hindi mawala sa akin na lahat. Mahabang-mahabang panahon na rin ang pinagtiis namin. Ang, ang mga bakas ng panahon na yan na nagsilbing pait, sakit sa aming pinagdaraanan sa araw-araw, hindi basta-basta. Dahil ang pinaka-importante sa lahat ng pinaglaban namin ito, ang katarungan, ang kailangan ay makamit na namin. Matatanda na kami, hindi na namin kailangan pang humintay ng mas matagal pang panahon. Tama na siguro yon, yung pinaghintay namin na matagal na ganun. At narinig nyo naman ang ang sinabi ng bawat isa. Si Nenen, hinahanap pa niya ang tatay niya. Masakit yun para sa kuan, para sa kahit sinong anak dyan. Grabe ang nararamdam. Ako nga, pag naririnig ko yun, ninanamnam ko yung bawat sakit na nararamdaman niya. Na sinabing ang tatay niya nawawala ng ganun at walang closure sa kanyang buhay. Masakit yun. At yung nangyari din sa buhay namin, dahil sa nangyari doon sa asawa ko, namatay ang dalawang anak ko na. Yung mga anak ko pa na parating yung isang anak ko na bunso na babae, dahil yung gabing yun, hiningi ng tatay niya na, sinabi ng tatay niya na, o sige, pag pigilan mo ako mag-alis, hindi ako mag-alis, basta pigilan mo lang ako. Sinisisi ng bata yung sarili niya dahil hindi niya pinigilan yung daddy niya sa pag-alis. Hanggang ngayon, ginagamot pa rin siya ng PTSD niya dahil sinisisi niya ang sarili niya dahil daw sa kanya namatay ang daddy niya. Kaya yun lang ang hinihiling ko na sana dinggin ng Supreme Court ng hindi Supreme Court ng CA ang mga daing namin na humihingi ng katarungan, humihingi na ikaka baba ng loob ng pinagdadaanan namin na mabigat.